Oh, mamaya na yan. Yung I hate drugs. Pag-usapan muna natin itong si Toto Kausing. Sorry sa mga kaibigan nating mga ano dyan mga pink. 'Di ba? Ito kasi mga kababayan, ang pangarap ni Toto Kausing sa Senado, tinapos ni Congresswoman Beatrix Luistro. Parang isang bubuwit mga kababayan na binanatan at sinalaula ng isang buitre. Kala siguro ni Toto Kausing, itong si Congresswoman Luistro ay parang si Senator Bato. Diba? Hindi siya ganon, mga kababayan. Etong si Toto Kausing, alam natin, nangangarap to, kaya nga yung kanyang title sa YouTube, Toto for Senator. Kaya lang dismayado ang taong bayan, dismayado ang basher nitong ang follower nitong si Toto Kausing. Bakit ko nasabi mga ka-GP? Dahil itong si Toto Kausing mukhang sa kagustuhan niya pong ma-expose. Sa kagustuhan niya na sumikat para magamit niya sa pagtakbo bilang senador, mukhang siya ay maagang na-dispose. My God, I hate drugs. Si Kausing maagang na-dispose. Natanggalan pa ng mga follower itong si Kausing, mga kababayan. Jay, kung nanonood ka, sorry mali naman talaga itong si Kausing dito. Ay umaasa kami sa mga informante na nagbibigay po sa amin ng information at binabase ko rin sa katotohanan pagkatapos ko manood sa mga Senate hearings na kung saan ay maraming butas ang kanyang mga kinikwento. So kapani-paniwala po ang binigay sa akin ng aking informante. Paano maging kapani-paniwala mga kababayan? Kung wala kang sufficient evidence. As a vlogger, pag wala kang ebidensya, ang sasabihin mo lang daw, di umano, allegedly. Wala tayong karapatan pag wala tayong nakitang ebidensya. At alam mo yan, bilang dating isang abogado, na dapat mga kababayan, di ba, ikaw ay may personal knowledge doon sa pinag-uusapan. Pero kung wala, therefore, wala yang patutunguhan. Ito talaga si Kausing, Kaya siguro na-disbar ka. Ganun lamang po, Your Honor. Mr. Chair, Yes, I wish to invite the attention of Toto Kausing. Sabi niya, I wish to invite the attention of Toto Kausing. Tinatawagan daw niya na makinig ka, Toto Kausing. Makinig ka kay Congresswoman Luistro. Siguro mga kababayan, pag na-meet namin ito si Congresswoman Luistro, sasabihin namin, etong si Toto Kausing ay dating abogado. Magugulat siguro to. Abogado yun. Diba? Ganang sumagot, mga ka-GP. Ay, nako. You are being challenged by Mayor Kapil. I understand and I do not discount the fact that iba yung beneficial owner, iba yung registered owner. But if you have proof to show na mayroon talagang pag-aaring condotel, luxury car, armored vehicle, just like what you are saying today, I hope you can show proof because the mayor has challenged you already. Pag may napatunayan ka daw, ibibigay na niya sa'yo. Pag may napatunayan ka daw, ibibigay na sa'yo. Parang mga banat ko lang yan pag may pumapasok na panauhing pantanga rito no? My God, I hate Siya sabi ko, okay, kung may alam kayo, nasahuran na 15:30, sabihin nyo sa akin, samahan nyo ko at ibibigay ko sa inyo. Kaya ewan ko ba ba't naging didilis din ang utak na itong si Kausing, mga kababayan? Ano yung sagot niya? That is for the manifestation, Your Honor. May I answer now? Tapang pa may I answer now? Hindi siya pinagbigyan Ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto niyang ma-expose. Kaya lang, putya, mga kababayan, parang wrong turn. Na-dispose ng maaga itong si Kausing.
Sige, anyway, ganito po yan, Mr. Chairman. Yung kwento sa akin, kinlaro ko yung nagkwento sa akin ng aking informante. Klinaro niya daw yung nagkwento sa kanyang impormante. Kung ako sa'yo, Kausing, tinawag mo na yung informante mo eh. Siya na lang yung pinagsalita mo. Di ba? So, meaning to say, I do not have any evidence to show that it was his or whatever, but I only... Biruhin nyo, I don't have anything to say or to show that is his. Wala ka palang katibayan eh. Tapos nagsasalita ka ng kung ano-ano. Naku, Kausing, sa totoo lang, magsasama kayo ni Harry Roque. Pag ikaw kinasuhan ni Mayor Kapil, sigurado meron kang kalalagyan. My God, Diba? I hate trucks. Sabi ni may nabasa ako dito. Sabi ni Teka. Gusto ko to. Nawala. May nagbura ba ng Sabi ni Josie Buhain. Nagbura ng message to si Josie, oh. Ang ganda ng sinabi mo kanina, nagbura ka ha. I love you daw, GP. I love you too. Di ba? Oy, nagbura ka ha. Kala mo hindi ko nabasa yung comment mo. Nabasa ko yon. Max Ilarde, magandang gabi po. At Bay Natulig. Si Bay Natulig daw yon. Puro daw. kaya alam niyo, sa totoo lang, nagsimula ako sa mundo ng Facebook. Sa mundo ng Facebook, Bantag issue. Kampi ako kay Bantag nung mga panahon na yon. Kalaban ko itong si Toto Kausing. Lagi ko tong hinahamon. Kami nito eh. Nagchat-chat kami nito ni Toto Kausing. Kaya lang pag debate na, mga kababayan, umaayawsin na lang. Ngayon, alam ko na. Lahat talaga sa kanya. Ewan ko paano naging abogado to. Diba? Tapos may engineer pa. Tapos ang babaw ng reasoning ang putya. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, wala sa tamang hulog. Judy Batan, good evening po Sir Idol. Ayaw ko din kay Toto Kausing kasi paninira lang ginagawa at sinabihan niya si PBBM na adik. Diba? Oh. Sabi ni Pinky May, bagay sila mag-duet ni Kao at ni Stone. Ako naman kay Stone kahit papano mga 50-50 ako. Di ba? Ang daya ni Mama Josie Buhain Pasi. Binura yung message. Oh, ayun oh. Josie Buhain Pasi, love you sir from England. Oh, inulit. Thank you. Troll Cruz, attorney no case. Alam niyo, pinagtatakahan ko talaga dito nung una pa lang. Remember, after the death of Percy Lapid. Okay? Seryoso muna. Seryoso muna bago tayo tumawa. After the death of Percy Lapid, mga kababayan, kaibigan na to ni Percy Lapid. Akala ko dati, nung may epal ito, akala ko abogado siya ni Percy Lapid. Along the way, nalaman ko, hindi pala siya abogado. Sabi ko, bakit hindi siya kinuhang abogado, advisor lang daw? Nako, alam ko na nung hinahamon namin siya ni Tapuan, tama po kayo. Nung hinahamon namin siya ni Tapuan ng debate, yun, doon ko na nalaman, hindi pala siya abogado ni Percy Lapid. Siyempre, kaibigan ka, advisor ka, tapos hindi ka kinuha, may problema sa'yo. My God, diba? I hate trucks. Sabi niya, touch me not. Sarap mo panoorin, pakinggan na idol. Dennis Garcia, wala sa hulog, dapat ihulog sa kumukulong putik yan.
Sabi ni Aichang, nagugutom tuloy ako sa kakatawa. Salamat po at nag-i-enjoy kayo. Sir Jun Madriaga, basta kalbong kalbo, mayabang siraan pa naman si PBBM. Yan din ang ayaw ko sa kanya eh. 'Di ba? So nakikita na natin ngayon, wala talaga siyang karapatan maging abogado. Tama lang na disbar si Kausing. 'Di ba? Tama lang mga kababayan. Eh hindi niya naiintindihan yung canon eh. Mismo sa mga abogado. Ang sabi doon, the officer of the court shall always, parang ano sa Tagalog ay dapat ipakita niya na siya ay professional, ipakita niya kung na siya ay talagang karapat dapat, na siya ay maayos, makipag-usap, ganun, something blah blah blah, mga ganon. 'Di ba? Eh, pucha mga kababayan, biruin mo yung mga kaso niya kaya siya na-disbar. Ay, nako, parang si Trexie din eh, no? Geraldine San Buenaventura, napanood kita GP 3 days from now. Nang mapanood kita, grabe tawa ako ng tawa sa'yo at pingniid ko lahat. Pinanood ko lahat ng vlog mo. Tawa ako ng tawa watching from Jeddah. Salamat po, Ma'am Geraldine San Buenaventura. Totoo, pinanood nyo lahat nung after nyo mapanood yung isang vlog ko. Tapos, kayo ay, kumbaga, nung nagustuhan ninyo, kayo po ay nanood lahat ng vlog. Pinagtyagaan nyo ha. Paano naman? Kamusta naman ang pagtawa? Kamusta naman ang tiyan? At kamusta naman ang iyong panga? Diba? Dolly Adarne. Sorry. Si Kausing sa vlog nangihingi ng tulong para sa candidacy niya sa senator. Lugi, kabayan. Diyos mio, Marimar, sorry talaga mga pink. Alam ko kakampi ko kayo. Alam ko kayo ay pro BBM, pero maawa naman kayo sa bansa natin. Dito na nga lang mga kababayan. Tinapos na ang pangarap niya ni Congresswoman Luistro. Tapos gusto nyo pang tulungan? Bubudulin lang kayo nito. My God, Diba? I hate trucks. Sabi ni Doc Peli Perez, isang bobo si Kausing, kaya nga na-disbarred. Hindi, Lanlan, dating lawyer, hindi na siya lawyer ngayon, disbarred na siya eh. Disbarred na siya. Carolina Shing, di ba parang on and off ang pagtulong niya kay Doc Yumol? Makapakatawa kamit ading ko watching from Malaysia, sumakit ang pangako. Thank you so much po. Hello GP watching from Taiwan. Comedy dito masarap manood. Mga kababayan, sa totoo lang, that's my forte. Hindi, ito lang, ginagawa ko lang yung natural lang na ako. 'Di ba? Kasi nung ako po ay nagko-call center, kaya ako po nakakapagbenta ako, kaya nakakapambudol po ako sa mga customer ko. Biruin mo, eto totoo to pakinggan nyo. Nung una ako napunta sa call center, ang unang product ko po, call center, ang unang product ko is Extreme Surge. What is Extreme Surge? Yan po mga kababayan ay pampalibog, pampalaki, long lasting, ano pa? At kung ano-ano pa, pang ng libido ng lalaki. Meron din pang babae. So paano ko nabibentahan pati yung mga wala ng pututoy? Yung may mga sakit, 'di ba? Yung may mga pinutulan na kanilang ari. Nabibentahan ko pa sila. Kasi nga ito ang trip ko. Magpatawa ng magpatawa. Alam niyo ba yung mga calls ko dati? Dahil kami, nung newbie pa lang ako, ayan si JDB, dati teacher ko yan. Professor ko yan nung ako ay nag-train ng call center. While security guard ako noon, tapos nag-train ako. Way back 2016. Hindi, 2015 pala, sorry. 2015, yun yung naging unang product namin. Kaya natutuwa sa akin yung mga boss ko, paano ba nabibentahan yun? Ano bang ginagawa mo? Yung mga calls ko, laging pinakikinggan, ganito ka pala. Biruin mo, hindi kaya tayo makasuhan yan. Aba, sila naman ang bumili, hindi ko sila pinilit. 'Di ba? Di totoo po yun.
kahit nung nalipat ako ng company kasi nung unang company ko may nag-trip sa akin, ang sabi ba naman, hindi daw ako lalago. Sabi ko, hindi lalago. Kada pasok ko, isa lang hinihingi yung benta, binibigyan ko kayo 10. Ang ginawa ko noon, dahil sa buwisit ko, lipat ako ng another company. Ayun, lagi ako nasa top 10. From Philippines, tapos sa Canada. Yun nga yung Bell Canada na hawak namin. Ayun yung kwento mga kababayan. Pero ang dami kong kalokohan dyan. Sabi ko nga, sa mundo niyan, kapal na mukha, tibay ng sikmura, pera-pera na ang labanan. Ba't di ko gamitin dito? Nung una, nasa 2.0 tayo, nasa karunungan at kaalaman. Seryoso kasi yung karunungan at kaalaman. Sa 2.0 naman, di ko alam kung bakit di lumalaki yung channel ko. Parehas lang naman ang ginagawa ko. Di ba? Nagpapatawa. Kaya lang mahirap magpatawa pag konti nanonood eh. My God, I hate trucks. Sabi, mas kuwela pa mag-workmate kaysa sa friendship. Teka! Dapat hindi ka nagbibenta ng mali. Hindi nagbibenta ng mali. Mga kababayan, pag nasa call center ka, ang una mong malalaman sa sarili mo, kailangan paniwalaan mo yung product mo. Pag hindi ka naniwala sa product mo, hindi ka makakabenta. 'Di ba? Kahit putol na po yung kanilang alaga, may benepisyo pa rin sa kanila 'yon. Kasi parang pills 'yon eh. Parang pills 'yon. Basta marami akong mga sinasabi doon. Hindi lalago, tatayo lang. Sabi ni Lanlan. Unique ka kasi. Sabi ni Dali Adarne, ngayon tameme si Kausing sa Congress. Shame on you, Kausing, ambisyoso maging senator. Hindi na siya magiging senador, mga kababayan. Nasira na siya eh. Daming nag-unsub sa kanya. Celso Marquez from Bamban, Tarlac. Thank you so much for watching. Dindoy Gabriel, star witness nila si Makati kasama sa Witness Protection Program. Baka hindi naman Witness Protection Program. Witness Pekekek Program. Witness Pekekek Program. Ganito pa nga ako mag-spill dati no, mga kababayan. Ayoko na nga. Baka pagtawanan nyo ako eh. Pero medyo nakalimutan ko na. Yung mga binibenta namin nun. So ayan, ano pa sabi ni Toto Kausing? Mr. Chair, with all due respect, but I wish to interrupt Toto Kausing. This is an inquiry in aid of legislation. We do not allow hearsay evidence. We do not allow testimony if the declarant has no personal knowledge. So until and unless Toto Kausing has personal knowledge of all the accusations against Mayor Kapil, I think we need to come up with a resolution on whether to allow him to continue attending our hearing. Durog eh, mga kababayan eh. Diba? Hearsay ang basihan ni Toto Kausing. So alam na natin kung bakit na-disbarred. Kasi siya ay naniniwala sa mga hearsay lang without personal knowledge. Sabi ni Kunyang Gala, may humor po kayo sa kachismoso. Loko ka! May humor po. May sense of humor daw ako sa kachismosohan. Loko-loko. Susan Panit, kita naman kasi sa style mo, GP, talagang magaling ang sales stock mo. Kasi ako pinag-aaralan ko talaga. Meron pa nga isang kwento na alala ko tuloy, mga kababayan. Meron na, alam nyo ba sa Canada? Totoo tong kwento na to Makakwento ko na lang kasi puro kayo Alam nyo ba merong isang matandang lalaki na customer namin. Totoo to. Tumatawag siya. Random. Marami, halos lahat na ng mga kasamahan ko na kapwa ko agent. Agent pa lang ako noon, hindi pa ako tawag dito. Kasi tumaas yung rango ko eh. Naging ako SME. 'Di ba? Nung agent pa lang ako, may tumatawag, matanda, mga kababayan. Galit na galit. Siyempre galit sa sobrang galit. Yung matanda, meron siyang tawag dito, meron siyang parang
tumunog yung telepono, nakakonect dun sa kanyang puso. Ibig sabihin, yung puso niya ay nagpapalpitate na talaga ng sobra. Alam niyo ba mga ka-GP, alam ni Mrs. yan, talagang yung matanda na yon, ako lang talaga yung gusto niyang kausapin. Kahit magdamagan kami sa telepono, ako lang yung gusto niyang kausapin. Until such time na itong matanda na to, dahil wala raw siyang kamag-anak sa Canada, sabi niya, lalaki ako, di ba? Alam niya, lalaki ako. Pakasalan ko daw siya. Biro nyo, hiningi sa akin yung number ko pero bawal yon magbigay ng number. Kaya lang sa sobrang haba ng call, wala na makikinig, wala na mag-i-interest na makikinig ng call namin. So, binigay ko yung number ko. Tapos, nang binigay ko yung number ko, inanghingi din ng email, in-email niya ako. Lahat ng mga lahat ng mga requirements niya, lahat ng mga dokumento niya, sinend niya sa akin. Dahil wala raw siyang tagapagmana. Sa Canada pala, pag namatay na yung isang tao at walang pagpapasahan, kukunin lang pala ng gobyerno. Tama ba yun? Sabi ni Huda Sara Tambal, umanda ka sa akin, JP, kapag presidente na ako. Di ba? Ano, nagalit? Hindi ko pinagbigyan. Sandali, hindi yun nagalit. Tonto nga yun sa akin eh. Ako lang talaga kinakausap niya. Pag ibang boses, ayaw niya pong pakinggan, binabagsak niya, hanapin niya ako. Yun ang kwento ng matanda na yun. Talagang gusto niya akong pakasalan para ako daw magmana ng kayamanan niya. Hindi ko pinatos, hindi naman ako gold digger, di ba? Hindi ako gold digger. Pinapadalan pa nga ako ng pera nun, hindi ko tinatanggap eh. Dapat pasabayin si Butanding. Grabe naman kayo mga kababayan. Si Butanding lang ata gusto nyo dito. O ayan, pagbibigyan ko kayo. Roque, sayo ka daw ulit. Gusto na bigo, bigong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na ibon, bigong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Na-unlove sa voice ko. Hindi, kasi ako lang yung ako yung inayakan niya sa call, mga kababayan. Lahat ng problema niya sinabi niya sa akin. Yun, kaya siguro ako lang yung nakikinig sa kanya pero hindi niya alam. Pero hindi niya alam, habang nagsasalita siya, umiidlip na ako. Pero yung isang tenga ko nakikinig, pero yung kabila tulog na. Ang haba pa naman ng call namin, 2 oras, sunog na yung AHT ko. 'Di ba? Sabi ni Nora Martin, tama yun, that's why ano to? You need to have a will para dikunin ng government. What? Aurelia Dena, GP, marami na namamanyak sa'yo dito, pinagtitripan pati labi. What? Oy! Grabe kayo ha? Pati labi ko pinagtitripan. Teresita Tan, wow, lakas ng appeal ni GP. Ano, apelyedo? Gusto nyo rin ba yung apelyedo ko? Apelyedo ko mayaman. Ha? Gusto nyo apelyedo ko? Ito yung mayaman, mga kababayan, pero walang pera. Marami akong Kastilyo. Mayaman ang apelyedo pero walang pera. Sabi ko nga sa napangasawa ko, hindi man kita mabibigyan ng totoong yaman, mabibigyan naman kita ng mayamang apelyedo. My God, I hate trucks. Agusto Tejada, makaulaw ka, GP. Troll Cruz, ayop yung sayo ni Rocky na iya ang Jabawakis. Si Lanlan, si Kong Dan Fernandez daw ang boses ko. Buti hindi ko naging kamukha si Dan Fernandez. Rowena, di ba bawal yung matabang call? Ano yun? Samuel Ignacio, shoutout po. Rayback, boss, ganda ng mustache at bigote, may parang si Romy Diaz.
Oy, peke yung ano ko yung bigote at mustache ko. Totoo, idol ko kasi si Romy Diaz. Kaya nga, motion science. Kaya nga sabi ko, mayaman sa apelyido pero walang pera. Di ba? So, Kastilyong buhangin. Di ko alam yung mahabang call, Rowena. Ano ba yan? Kunyang gala nyo, subscriber nyo po para kang si BNK Makuwela magsalita. Siyempre, tropa yan, di ba?